Actually, nung unang dalaw niya, hindi namin in-expect na dadalaw siya. So we were very grateful na immediate yung response talaga ng national government, ng ating presidente. Tapos sabi niya bago siya umalis, babalik ako. So expected po namin anytime babalik po siya. But of course, we are very happy na tinime niya na after the New Year na yung pagbubukas ng klase uli, nandito siya. So far, okay naman siya. Nag-ano na po. Meron na pong 4 na rooms na nandun po sa dulo. Tapos ongoing po siya sa ngayon. So they started September 6, 2025. Tapos after a year, September 6, 2026. Kasi nung time na nasunog kami, talagang, kumbaga sa biro mo, a day before the opening. So sa tingin ko, since immediate naman po ang response ng national government, lalong-lalo na po ni Presidente at ang aming Secretary, si Secretary Angara. So sa tingin ko naman po natutugunan naman po yung aming pangangailangan. At in fact, pagka natapos po yun, pwede po kami mag-one shift. And we are one of the largest schools sa Quezon City. So maraming salamat po sa aming butihing Pangulo, Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Jr. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo dahil natugunan niyo po yung aming pangangailangan sa kakulangan po ng classroom. Iniintay na lang po namin ito sa pagbubukas po uli ng pasukan at kami po ay talagang lubos na nagpapasalamat sa inyo. Maraming salamat po at mahal po namin kayo. San Francisco High School campus. Dahil kung maalala ninyo, ito yung nasunog at kailangan nating baguhin. Ngunit ang itatayo natin na bagong school building dito ay they will, instead of what was it, 12 classrooms? 12 classrooms, magiging 36 classrooms. At napakiusapan natin ang SM na magtayo din ng 24 classrooms. Kaya ito na yung construction para sa mga bagong classroom na gagawin ng Public Works para sa DepEd. And ang schedule nito, matatapos ito by the beginning of the next school year sa June. Pwede nang gamitin ito. Kasama dito sa ating pinuntahan, yung ating pag-coordinate between PhilHealth at saka DepEd para sa YAKAP program. Kung nakita ninyo yung dinaanan natin, meron nga nagbibigay ng mga form, pati na yung mga magulang rene-register na rin sa PhilHealth. The City of QC also, sir. City of QC is also The registered. city is also, they have also, it really is a cooperative effort between the local government and the national government. It seems to be working well. So yun, patuloy natin i-encourage yung YAKAP program for students. But we also, as I said, we're registering also the teachers, the parents, all of the personnel around here, the entire community. So we'll look forward to the completion of this by the beginning of the next school year. All right? Thank you, sir. Thank you so much. Maraming salamat.